Isang bilyonaryo ang lumait sa isang waitress sa Arabic, iniisip na hindi siya makakaintindi. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sumagot ito ng may perpektong kahusayan. Isang babae na kagaya niya ng nangangahas, humawak ng aking kristal na baso. Wika niya ng may pang-aalipusta. Ang mga salita ni Yusef Al-Farid, puno ng paghamak, ay nagpasabog ng tawanan sa mesa. Sigurado siyang hindi marunong ng Arabic ang Amerikanang waitress. Si Teresa Reyes, nakatayo sa tabi ng mesa, ay yumuko at inilapag ang alak na nanginginig ang mga kamay. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, tinaas niya ang kanyang mga mata at sumagot sa malinaw at matalinhagang Arabic. Ang baso ay hindi nagdadala ng kahihiyan sa humahawak nito. Sumasalamin lamang ito sa dangal ng umiinom mula rito. Kumikinang ang marangyang bulwagan ng 6 na bituing hotel sa Dubai. Ang mga kristal na chandelier ay nakababa mula sa kisame na parang mga talon, at ang pinakintab na sahig na marmol ay kumikislap sa ilalim ng mga kasuotang panggabi. Hinaluan ng mabangong alak at sandalwood ang hangin habang marahang tumutugtog ang mga kwerdas na parang banayad na ugong. Sa gitna ng karangyaan, naroon si Teresa, 25 taong gulang. Maayos ang buhok, may munting peklat sa ibabaw ng kaliwang kilay. Nakaitim na lumang apron at sapatos na gasgas na sa panahon. Mabigat ang pilak na tray sa kanyang mga kamay. Pumapalit lamang siya sa kasamahan na nagkasakit. Isang buzz mula sa kanyang bulsa ang gumambala sa kanyang isip. Isang mensahe, muli na namang tinanggihan ng insurance ang gamutan ng iyong ina. Iilang salita lang, ngunit bumigat iyon sa kanyang sikmura. Bago pa man makarating sa pangunahing dining hall, dama na ni Teresa ang paghuhusga. Ang guwardiya sa entrada ay matagal na tumitig sa kanyang ID, dahan-dahang tumango na parang kinukwestiyon kung nararapat ba siyang nandoon. Isang panauhin na may hawak na balahibong coat ang mas hinigpitan ang pitaka nang dumaan si Teresa. Tahimik ngunit malinaw na mga senyales ng pagtatangi. Sa isang mesa may bumulong, talagang pinipilit nila ang diversity ngayong gabi. Sumagot ang babaeng katabi niya, "Relax, biro lang yan." Ang mga salita ay dumulas sa silid, makinis pero madulas na nagiiwan ng bakas. Ang pinakamahalagang mesa, table 1. Nasa unahan si Reynaldo Solaris, isang tycoon sa enerhiya, malamig ang ngiti. Sa kanyang kaliwa, si Marilu, anak niyang 22 anyos, nag-aaral ng international relations, mapanuri, hindi arugante. Kasama nila sina Senator Carlos Santos na may halakhak na amoy whiskey, si Nick Harper na makinis na media mogul, si Clara Price na may perlas at mapanlait na tingin, si Ambassador Isabela Aquino na may kumikislap na diplomatic pin, at si Dr. Ricardo Soriano, eksperto sa gitnang silangan. Malapit, si Alma, katrabaho ni Teresa, ay dumaan na may dalang tinapay. Maririnig ang mga bulungan ukol sa klase at lahi. She looks like she bought those shoes from a thrift store. "Do you think she can even speak proper English?" Tanong ng isa, nakakatawa dahil native English speaker si Teresa. Huminga siya ng malalim at naalala ang sinabi ng kanyang propesor, si Dr. Yusef Al-Hassan. Ang mga salita ay kapangyarihan. Laging huminga bago mo ito gamitin. Nagsalin siya ng alak para kay Senator Brooks. Bahagyang umalon-alon ang alak, ngunit ni isang patak ay hindi natapon. Tinignan siya ni Clara na may mapanghamak ng ngiti. Dagdag ni Nick, "So modest." "If she meets the diversity quota, maybe they can buy her new shoes," bulong pa ng isa. Doon dumating ang tunay na insulto. Yumuko si Reynaldo at sa Arabic ng may pang-uuyam. Isang hamak na nilalang ang humahawak ng kristal na baso. Muli silang nagtawanan. Ngunit ngayon, hindi na natinag si Teresa. Maingat niyang inilapag ang baso, tumayo ng tuwid at sumagot sa perpektong Arabic.
Ang baso ay hindi nagdadala ng kahihiyan sa humahawak nito. Sumasalamin lamang ito sa dangal ng umiinom mula rito. Tumahimik ang lahat. Isang tinidor lang ang kumalansing sa plato. Mahinang bulong ni Ambassador Grant, nakakaintindi siya ng Arabic. Si Marilu na hindi sumama sa tawanan ay dahan-dahang bumitaw sa hawak niyang napkin. May bitak na sa kanilang pader ng kayabangan, ngunit bihira gustuhin ng makapangyarihan na sila ay hinahamon. Siguro kabisado lang niya ang ilang pariralang pangturista, wika ni Reynaldo. Dagdag ni Clara, parang parot talk lang. Ani Senator Brooks, huwag kayong masyadong humanga. Muling nagbalik ang pangungutya, ngayon ay pinapalitan ng pagdududa. Kung talagang marunong siya, patunayan niya. Isang babaeng nakadilaw, si Evelyn Ward, ang kumalansing ng tinidor na parang kampana. Magsabi ka ng matalino? O iyon na ba ang iyong huling bala? Muling bumalik ang tawanan? Bagaman may alinlangan, parang mga hayop na nakararamdam ng bitag, hindi nagmadali si Teresa. Lumapit siya sa gilid, inilapag ang tray, inayos ang mantel at tumingin kay Marilu. Isang tahimik na mensahe. Naririnig kita. Magsasalita ako sa tamang oras. Si Alma ay natigilan, dama ang paparating na bagyo. Ang gwardiya sa entrada ay nakamasid na ngayon na may pagkabahala. Ang lahat ng mga naunang panlalait, ang inilihis na pitaka, ang komento sa sapatos, ang biro tungkol sa diversity, ay parang mga mantsang biglang lumitaw sa ilalim ng liwanag. Naalala ni Teresa ang mensahe sa kanyang telepono. Ang kanyang ina, ang babaeng nagtaguyod sa kanya, 3 trabaho ang pinasukan para lamang mapag-aral siya. Muling tinanggihan ng gamutan. Hindi siya pinagalab ng sakit, bagkus lalo siyang tumuwid. Mahina siyang nagsalita, ngunit lahat ay yumuko upang pakinggan. Kung talagang nais ninyong makinig, wika niya, hayaan ninyong magsalita ang aking mga salita. Walang nakahula sa kanyang tiyak na kumpiyansa. Inilapag ni Ambassador Grant ang kanyang panulat. Yumuko si Dr. Alvarez, napatigil si Marilu. Nagbago ang enerhiya sa silid. Hindi na nila siya kayang pagtawanan. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata sandali. Nakapatong ang kamay sa tray na parang isang konduktor na naghahanda. Pagmulat niya, may nagbago. Hindi na siya nakikilaro sa kanilang laro at ngayon sila ang lalaro sa kanya. At nagsimula siyang magsalita sa Arabic, hindi malakas ngunit may ritmo na umagaw ng pansin. Ang kanyang mga salita ay hindi sumisigaw, sila'y umaalingaw-ngaw. Nagsimulang bumigkas si Teresa ng mga berso ni Al-Mutanabbi. Bawat linya ay gumalaw na parang tubig na humuhubog ng bato, banayad, ngunit makapangyarihan. Dumaloy ng walang hirap ang kanyang mga katinig, malinaw ang bawat mahabang patinig. Bawat paghinto ay sakto. Hindi ito tunog ng isang taong nag-memorize lamang, ito'y tinig ng isang taong namuhay sa wika. Lumambot ang atmosfera ng silid kahit ang banayad na tunog ng kutsarang tumatama sa mangkok sa malayo ay biglang naging napakalakas, parang batong bumagsak sa katahimikan. Halos mabitawan ni Dr. Ricardo Soriano, isang iskolar sa Arabic na may dekada ng karanasan, ang kanyang tinidor. Hindi ka panipaniwala, bulong niya, una sa sarili tapos sa mga katabi. Ang ritmo, ang imahen, ang klasikal na tono, ito'y mula sa isang taong tunay na nakakaunawa sa Arabic. Namumuhay siya sa wika. Napalingon sa kanya ang mga tao naghahanap ng kumpirmasyon at nahanap nila ito sa kanyang tinig. Biglang nagbago ang hinala ng silid. Napatingin si Marilu mula sa kanyang ama papunta kay Teresa. May bahid ng ginhawa sa kanyang mga mata, parang muling naibalik ang moral na kumpas. Ngunit si Reynaldo ay ngumiti lamang ng manipis at mapanakit. Madali lang ang tula, malamig niyang wika. Hindi ibig sabihin ng pagiging magaling magsalita na naiintindihan mo ang lahat. Tumango siya kay Nick Harper. Nakuha ni Nick ang mensahe. Sumagot siya sa Arabic, nagtapon ng tanong na puno ng komplikadong terminolohiyang pang-ekonomiya.
shipping lanes, bagong taripa ng unyon, futures mula sa nakaraang quarter, isang gulo ng numero na sadyang dinisenyo para bumagsak ang sinumang sasagot. Ito ang paboritong taktika ng mga nasa itaas. Gamitin ang wika bilang bitag, umaasang matitisod ang iba. Ngayon siya babagsak, bulong ni Brooks, nakamasid. Si Clara ay ngumiti habang umiinom ng alak, tiyak na matatalo si Teresa. Ngunit hindi agad sumagot si Teresa. Nakinig siya, bahagyang itinagilid ang ulo, parang nagguguhit ng mapa sa kanyang isipan. At pagkatapos, sumagot siya muli sa Arabic. Una, hinati niya ang problema sa tatlong bahagi, Gulf hanggang Red Sea, transshipment sa Mediterranean, at ang ruta ng South Asia na nasa mataas na panganib. Sunod, inilatag niya ang mahahalagang variable, insurance rates, epekto ng pagtaas ng presyo sa demand, at ang alon ng epekto sa buong network ng lohistika. Sa huli, sinuri niya ang mga numero, kamakailang pag-ikot ng volatility, pagkalat ng presyo sa pagitan ng mga palitan, at kung paano ang isang ligtas na panukalang taripa ay lalong nagpalala ng panganib dahil pinilit nitong gumamit ng mas magastos na ruta. Ang kanyang tugon ay hindi lang matatas, ito'y estrukturado, lohikal, eksakto, parang naglalatag ng ladrilyo isa-isa. At nang matapos siya, nakatayo ang kanyang argumento na parang isang kuta. Mahinang humuni ng paghanga si Ambassador Grant. Mula sa magalang na kuryosidad, ang kanyang mukha ay nagbago tungo sa tunay na respeto. Tumango si Dr. Alvarez sa bawat punto ng sagot ni Teresa, kumikislap ang mga mata na parang propesor na nakabasa ng pambihirang papel. Dahan-dahang huminga si Marilu, doon lang niya napansin na matagal na pala siyang hindi humihinga. At biglang nangyari ang hindi inaasahan. Nagsimulang pumalakpak si Senator Brooks, mabagal sa una, ngunit lumakas ng lumakas. Iyan ay hindi lang katatasan, Anya, iyan ay pangangasiwa. Kumalat ang palakpakan bagaman may bahid ng pagtutol. Ngunit isa pa rin siyang staff, may bumulong, isang huling pagtatangka na kumapit sa ranggo. Sinubukan muling bumalik ng lumang hierarkiya. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar, parang sinasabi ng katahimikan. Tumingin si Nick sa kanyang relo, nagkunwaring nababato. Ibinaba ni Clara ang kanyang baso na parang nagsasabi ng sawa na siya. Ngunit hindi nakipagtalo si Teresa. Hinayaan niyang magsalita ang katahimikan hanggang sa mawala ng saysay ang she's just the help. At muli, sa Arabic at may malinaw na katiyakan, nagsalita siya. O isa akong taga-silbi, wika niya, at isa rin akong estudyante ni Professor Yusuf Al-Hasan, linguistics advisor ng gobyerno. Nagulat ang lahat, biglang tumayo si Brooks. Kilala ko siya, sabi niya, at ang tinuturuan lamang niya ay ang pinakamahusay. Doon nabuo ang linya ng autoridad direkta sa marmol na sahig. Ang pangalan ni Teresa ay biglang may bigat. Ang lahat ng maliliit na insulto ng gabi, ang pag-alis ng handbag, ang mga tingin sa sapatos, ang mga biro, ang pagdududa sa kanyang Ingles, hindi nawala. Ngunit kumpara sa lahat ng kanyang ipinakita, ang katatasan, katalinuhan at pagsasanay, naging para na lamang itong mga laruan sa kamay ng mga matatanda. Bahagyang tumango si Ambassador Grant, tahimik na kinikilala ang pagbabago. Ang gabi ay hindi na pag-aari ng mga nasa mesa, kundi ng babaeng nakatayo sa tabi nito. Naglaho ang ngiti ni Reynaldo na parang hinigop ang ilaw. Sanay siyang humubog ng usapan, ngunit ngayong gabi ang wika ay hindi na kanyang sandata, kundi kay Teresa. Tumingin si Marilu sa kanyang ama, tapos kay Teresa, puno ng pasasalamat ang mga mata, parang inalisan siya ng bigat na hindi niya alam na pasan niya. Ngunit hindi nagpakasawa si Teresa sa tagumpay. Dahan-dahan siyang umurong, kinuha ang kanyang tray. Dumampi ang kanyang mga daliri sa bulsa ng apron kung saan nakalagay ang isang lumang sobre, kupas na. Ang tatak ay halos burado.
Nandoon ang huling patunay, ngunit hindi niya pa kailangang ipakita, hindi pa ngayon. Ngayong gabi, hayaan muna niyang magsalita ang kanyang tinig. Bawat salita, bawat hakbang ay parang baitang ng hagdang ipinilit sa kanya. At sa tuktok, ang sobre na iyon ang magiging huling tuldok. Hindi higit pa. Muling tumugtog ang banayad na musika, gumalaw ang mga tao sa kanilang upuan, dama ang bigat ng pagbabagong naganap. Dumaan si Almali na may dalang basket ng tinapay at mahinang bulong. Ang galing mo! Tumango si Teresa at nagpatuloy sa kanyang trabaho, nag-refill ng baso, inayos ang kubyertos, nagsulat ng dietary notes. Lahat ay parang dati. Ngunit nag-iba na ang bigat ng silid. Ang hangin sa silid ay hindi na lumulutang sa kayabangan. Ngayon ay nakaugat na ito sa katotohanan. Mula sa dulo ng mesa, may muling nagtangkang bawiin ang kapangyarihan. Ano man ang nangyari, wika ng isang tinig, isa ka pa ring tagasilbi. Bahagyang tumango si Teresa. Oo! Payapa niyang tugon, at ganun din ang katotohanan, nagsisilbi ito sa inyo, gusto man ninyo o hindi. Hindi galit ang kanyang mga salita, hindi rin ito talumpati ng tagumpay. Isa lang itong katotohanan, tahimik ngunit mas matibay kaysa alinmang titulo sa mesa. At mas mahirap ipagwalang bahala ang katotohanan kaysa sa inaakala ng tao. Ang tugtog ng kwartet ay naging manipis, parang sutlang lumulutang sa hangin. Nanatili ang amoy ng alak at sandalwood, ngunit lubos nang nagbago ang enerhiya ng silid. Ngayon, ang mga matang dati dumadaan lamang sa kanya ay nakatingin na ng mabuti, hindi na mapanlait, kundi puno ng kuryosidad. Lumapit si Teresa sa gilid ng mesa, inilapag ang tray at ipinasok ang kamay sa kanyang apron. Dumampi ang kanyang mga daliri sa gilid ng isang lumang sobre, kupas na ang mga kanto at halos burado na ang tatak. Dahan-dahan niya itong inilabas, hindi para sa drama, kundi may paggalang. Ang papel na ito ang humila sa kanya mula sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. May mahinang humuni ng gulat mula sa silid. Napakapit si Clara Price sa kanyang mga perlas. Inayos ni Nick Harper ang kanyang manggas, ngunit hindi matingnan si Teresa. Tumigil sa pagsusulat si Ambassador Grant, yumuko si Dr. Alvarez, at si Marilou malapad ang mga mata. Bahagyang tumayo, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay sa ilalim ng mesa. Binuksan ni Teresa ang sobre. Ang tunog ng papel na dumudulas palabas ay umaling-aungaw na parang panulat na gumuguhit ng huling hatol. Sa malinaw at payapang Ingles, binasa niya, "Full honorary scholarship awarded to Teresa Reyes by the Royal Fellowship for Language and Culture. Signed, Board Chair, Reynaldo Solaris." Itinas niya ang liham, hinayaan ang ilaw ng chandelier na tumama sa matibay at hindi matatawarang berdeng tinta. Ang pangalan ni Reynaldo Solaris malinaw na nakasulat, isang pirma na walang makapagtatanggi. Parang nabiyak ang silid. Inayos ni Senator Brooks ang kanyang bowtie. Mabilis na huminga si Ambassador Grant. Mahinang bulong ni Dr. Alvarez O. Naglaro ang mukha ni Reynaldo sa iba't ibang emosyon, gulat, pagtanggi, paniniwala, bago nanigas sa isang walang laman na titig. Maingat na tiniklop ni Teresa ang liham. Mahina, ngunit matatag ang kanyang tinig. "Marami ka nang nilagdaan na ganitong liham," wika niya. "Maaari mong makalimutan pero kami hindi." Hindi yun banta. Isa lamang itong tala, isang palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa gilid, si Almali. Sumunod pa ang isa. Tumayo si Brooks at dahan-dahang pumalakpak, sadyang mabigat ang bawat hampas ng palad. Sumali si Dr. Alvarez. Isa-isa, nagsimula ang mga kamay hanggang umabot ang palakpakan sa matataas na kisame, parang sariwang hangin matapos ang unos sa taginit. Tumayo si Marilou at naglakad palapit kay Teresa, tahimik ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig. Marahan niya itong niyakap, hindi dramatiko, sapat lang upang masabi, "Nakikita kita at humihingi ako ng tawad."
Gayunman, hindi pa rin lahat ay bumitaw sa lumang mundo. May tinig na mapait na bumulong, walang nabago. Isa pa rin siyang tagasilbi. Ngunit walang umako sa salita. Bumagsak ito na parang batong ibinagsak sa sahig. Sinubukang kumapit ni Clara. Panatilihin nating profesional ito. Aniya, hawak-hawak ang kanyang tinig na parang lubid ng kaligtasan. Huwag tayong gumawa ng eksena. Mabagal na lumingon si Ambassador Grant, nanlamig ang kanyang mga mata. At sino ang gumawa ng eksena? Napatigil si Clara, nagtago sa likod ng baso ng alak. Si Nick Harper ay abala na sa pagre-record, kumikislap ang kanyang telepono. Hindi pinansin ni Teresa ang palakpakan. Nagpatuloy siya sa trabaho, nag-ayos ng mga tinidor, nag-refill ng mga baso, nagpaalala sa kusina tungkol sa gluten-free na order sa Mesa 7. Bawat kilos niya ay nagsalita ng mas malakas kaysa palakpakan. Ginagawa ko ang trabaho ko, pero hindi ko kailangang manahimik para maging komportable kayo. Umatras si Reynaldo mula sa upuan na parang magsasalita, ngunit wala siyang nasabi. Tumingin si Marilu sa kanyang ama, nagmamakaawa ang mga mata, naghihintay ng paghingi ng tawad na hindi dumating. Pagkatapos ng dessert, tinawag si Teresa sa backstage ng floor manager na si Mario Lang. Neutral ang kanyang tinig, ngunit malamig. Kailangan nating mag-usap, Aniya. Sa isang makitid na opisina na amoy tinta at antiseptiko, inilapag niya ang incident report. May panauhing nagreklamo. Sinabi niyang winasak mo ang karanasan. Malinaw ang wika, tone policing, ngayon ay nakabalot sa patakaran. Sa hospitality, dagdag niya, lagi tayong nauuna sa ngiti. Hindi itinaas ni Teresa ang tinig. Sa halip, itinulak niya ang scholarship letter sa mesa. Ngayong gabi, wika niya, ang karanasan ay katotohanan. Hindi ako sumigaw, nananatili akong nasa pwesto, wala akong natapong kahit isang patak ng alak. Napatigil si Mario, nabigla saglit, ngunit agad ding nakabawi. Respetado ka namin, ngunit isang katok sa pinto ang pumigil sa kanya. Pumasok si Ambassador Grant. Gusto kong magbigay ng opisyal na pahayag para sa ulat na iyan, Anya. Tumahimik si Mario. Kapag diplomat ang magpapatotoo, wala nang puwang ang ngunit. Paglabas ng opisina, naglakad si Teresa sa pasilyo ng staff. Ang gwardya mula kanina, si Carson Reed, ngayon ay mas tuwid ang tindig at binigyan siya ng magalang na tango. Sa kusina, inabot ni Alma ang isang bote ng tubig. Ayos ka lang? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Teresa. Ayos lang ako, sagot niya. At totoo na ngang ayos lang siya. Parang isang taong nakapagtapos na ng tulay na matagal at mahirap buuin at nailagay ang huling bato. Kinagabihan din, isang nanginginig na phone recording ang lumabas online. Sa video, itinaas ni Teresa ang kanyang ulo at dumaloy mula sa kanyang mga labi ang Arabic, banayad na parang batis. Kumislap ang liwanag ng chandelier sa kristal na baso sa kanyang tabi. Sa ilalim ng video, may nakapin na komento. She shut him down with absolute grace. Libo-libo ang nanood. Who is she? That's flawless Arabic. I was there, I saw it. Ngunit kasabay ng mga papuri ay naroon ang karaniwang tinik, mga tusok ng online prejudice. Don't make it about race. She just wants attention. Gayunpaman, mas lumakas ang suporta, mas lumalim, unti-unting nagbago ang opinyon ng publiko. Pagsapit ng umaga, natatawa si Alma habang tinitingnan ang kanyang telepono. Everywhere ka, sabi niya kay Teresa. Tumingin si Teresa pababa. Payapa ang puso at nagpadala ng text sa kanyang ina. I'm still with you. Isinuot niya ang kanyang lumapang sapatos at pumasok muli sa trabaho. Walang talumpati, walang kamera, trabaho lang. Ngunit sa likuran, ang kapit ng kapangyarihan na matagal nang pumipigil sa mga katulad niya ay nagsimulang lumuwag. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng boardroom ng energy company ni Reynaldo Solaris, nag-umapaw ang mga inbox ng galit. Nag-pull out ang mga partners. Nagtaas ng alarma ang mga sponsors. Agad na kumilos ang mga legal team.
Ang lalaking dating nakakapagpatahimik ng iba ay wala ng pagpipilian kundi makinig. Dahil ang katotohanan ngayon ay may pirma, may video at milyon-milyong saksi. Kumalat ang balita parang apoy, pagsapit ng tanghali, nasa itaas na ng trending lists sa iba't ibang platform ang video. Mga hashtag na tulad ng Admiho Crystal Dignity at Miho Words Have Power ang umapaw sa mga timeline. Dumating ang isang lokal na mamamahayag sa restaurant upang makausap si Teresa. Ngumiti siya at umiling. Not today, sabi niya. I'm on lunch duty. Nagulat ang reporter. But everyone wants to hear from you. Itinuro ni Teresa ang basahan sa kanyang kamay. It's my turn to clear tables. Samantala kumalat ang pinsala na walan ng malaking international sponsor ang media company ni Nick Harper dahil sa value misalignment. Tahimik na tinanggal si Clara Price mula sa mga social guest list. Kumalat ang video clip ng kanyang biro, lalo na ang Don't Be Sensitive bilang case study ng tusong lasong diskriminasyon. Si Senator Brooks ay naging meme na kapirming frame ng kanyang pagpalakpak. May caption na, Politician Discovers Real Intelligence. At si Reynaldo Solares, tinawag ng kanyang board ang isang emergency meeting. Lumabas online ang isang internal memo, We are urgently investigating behavior that may damage the reputation of this company. Ngunit habang umuugong ang bagyo sa labas, patuloy lang sa pagtatrabaho si Teresa. Lumapit ang manager niyang si Mario Lang bandang hapon. Proud kami sa'yo, mahina niyang wika tapos ay nag-alinlangan. Humihiling ang PR kung maaari naming gamitin ang imahe mo. Nagbago ang taktika ng kapangyarihan mula tone policing tungo sa brand co-opting. Ngayon, nais ng malalakas na isuot ang mahihina na parang badge. Magalang na tumugon si Teresa, last night wasn't a marketing moment, it was the truth. Dahan-dahang tumango si Mario at lumayo. Kung magbago ang isip mo, aniya, ako mismo ang lalapit sa iyo. Ngumiti si Teresa ng banayad ngunit matatag. Isang linya ang naiguhit. Maya-maya bumalik si Ambassador Grant, dala ang isang manipis na sobre. Ito ang opisyal kong salaysay sa nangyari, aniya. Tinanggap ni Teresa ng may pasasalamat. Yumuko ang ambasador at mahina niyang idinugtong, Huwag mong hayaang sila ang magdesisyon kung paano matatapos ang kwentong ito. Parang poste iyon na itinusok sa lupa. Isang bagay na mahahawakan habang umuugong ang hangin. Kinahapunan bumalik si Marilu. Mukha siyang pagod, may bilog sa ilalim ng mga mata at may dalang makapal na kwaderno. Ito ang aking paghingi ng tawad, aniya, at mga pahina mula sa mga kaibigang pinakiusapan kong magsulat din. Magulo ang sulat kamay, puno ng tinta ang mga pahina. Tumawa ako ng hindi dapat, amin ni Marilu, at nanahimik ako ng dapat nagsalita. Patawad, hindi agad binasa ni Teresa. Inilagay muna niya sa isang drawer. Alam niyang may mga paghingi ng tawad na kailangan ng panahon, parang siya kailangang ibabad. Nabiyak ang tinig ni Marilu. My dad, he could lose everything. Umiling si Teresa ng banayad. Hindi lahat, sagot niya. Mawawala lang ang hindi karapat-dapat panatilihin. Kinagabihan, nagumapaw ng mga bagong bisita ang restaurant, mga mukhang puno ng kuryosidad, mga matang sabik. Isang iba't ibang grupo ng kabataan ang nagtipon sa bar, pabulong. That's her! Isang batang babae, mga 10 taong gulang, ang marahang lumapit at iniabot kay Teresa ang isang drawing gamit ang Crayola. Nakasalarawan ang isang babaeng nakatayo ng tuwid sa gitna ng mga bituin. Nakita kita online, bulong ng bata. Lumuhod si Teresa sa kanyang antas. Salamat, wika niya, isang sandali na kasing liit ng butil ng asin, ngunit nagbigay lasa sa kanyang buong araw. Ngunit dumating din ang pagbalikwas. Isang aninong account ang nagsabing inedit ang video. Isa pang komento ang umudyok, bakit ito tungkol sa race? Ngunit may mga kakampi ang katotohanan. Naglabas si Dr. Alvarez ng masusing pagsusuri, pinapawalang bisa ang paninira.
Nanatiling buo ang lahat, ang tulang Arabic, ang berso ni Al-Mutanabbi, ang malinaw na pagsusuri sa ekonomiya. Pinatunayan ng mga analyst ang video, muling bumaligtad ang agos ng mga komento. Ngunit sa staff break room, dama pa rin ni Teresa ang dalawang mukha ng pagiging viral. Sumobra ang suporta, ngunit sumabay din ang mga tinik. Pinatay niya ang screen at hinawakan ng pilak na singsing sa kanyang kamay. Alam niya, ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang pagbaliwala sa kawalang katarungan. Ibig sabihin nito, alam mo kung kailan ka magsasalita upang magkaroon ng bigat ang iyong mga salita. Gabi na nang dumating ang isang email sa shared inbox ng restaurant. Nagpasya ang board ni Reynaldo Solaris pansamantalang suspensyon bilang executive chairman habang may internal investigation. Ilang linya lamang, walang palamuti, ngunit mabigat. Binasa ni Mario lang at mahina niyang wika, hindi ko akalaing aabot dito. Hindi nagdiwang si Teresa na natili siyang tahimik dahil ang pagbabagong ito sa kapangyarihan ay hindi dumaan sa mga islogan. Dumaan ito hakbang-hakbang, isang parirala sa Arabic, isang tulas, isang argumento, isang dokumento, katotohanan maayos na nakahanay. Kinabukasan, muli na namang lumapit ang PR team ng hotel. Nag-alok sila ng gala dinner upang parangalan si Teresa. May press, may mga banner, may mga hashtag, may palakpakan. Binasa ni Teresa ang email at binago ang kanyang tugon. Kung ang hapunang ito ay magiging paraan upang protektahan ang mga tumawa kagabi, hindi ako dadalo. Ngunit kung ito ay magiging pagsasanay tungkol sa microaggressions para sa mga bisita at staff, magsasalita ako, pindot, send. Makalipas ang 10 minuto, sumagot si Ambassador Grant na kopya sa thread. I'd be honored to sit at that table. Samantala, nakatayo si Reynaldo Solaris sa harap ng salamin sa kanyang marangyang opisina. Walang tigil ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga abogado, mga tagapayo, damage control, ipinadaos-dos niya ang kamay sa buhok, karaniwang perpekto. Ngunit ngayong araw, hindi nakisama ang kanyang refleksyon. Nagpadala ng mensahe si Marilu. Dad apologized, nag-type siya, tumigil, binura, muling nag-type. Sa huli, isang linya lamang, I don't know where to begin. Sumagot si Marilu, anywhere, as long as you begin. Kinagabihan matapos ang kanyang shift, naglakad si Teresa pauwi. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ilog na parang mga metal na bulaklak. Isang busina sa malayo ang nagpapaalala sa kanya ng lumang sasakyan ni Professor Yusef. Sa isang park bench, binuksan niya ang kanyang telepono at nabasa ang headline, Waitress uses Arabic and insight to dismantle prejudice. Ngumiti siya, dumaos-dos sa 12-12 ng mabubuting komento, bawat isa'y nagpapainit sa kanya na parang kumot. Nang makakita siya ng malupit na komento, hindi siya lumubog. Lumakad lang siya palayo rito, parang sa isang maliit na baha matapos ang ulan. Sa bahay, sa kanyang maliit na apartment, tinawagan ni Teresa ang kanyang ina. Nag-usap sila ng mga bagay na pang-araw-araw, gamot, bayarin sa kuryente, ang maliit na hardin sa likod. Bago magpaalam, mahinahong wika ng kanyang ina. I'm proud of you, sweetheart, but remember, keeping your heart intact is the greatest victory. Idinikit ni Teresa ang kanyang noo sa bintana, pinagmamasdan ang kalsadang may sindi ng poste. Sumasayaw sa mainit na hangin. I remember, bulong niya. Sa dilim, isinilid niyang muli sa sobre ang scholarship letter. Hindi dahil kailangan niya pa ito, kundi dahil ito ang tibok ng puso ng isang sandaling yumanig sa isang silid mula sa nakasanayang kaswalidad. Bukas, muli niyang isusuot ang kanyang luma pang sapatos. Maglilinis ng mesa, magbubuhos ng tubig, at kung kinakailangan, gagamitin ang kanyang mga salita. Hindi upang durugin ang iba, kundi upang iguhit muli ang mga linya sa pagitan ng kabaitan at kalupitan, sa pagitan ng biro at panlalait, sa pagitan ng paglilingkod at dangal. At saan man sa milyon-milyong nanood ng video, may isang batang nagsasanay ngayon
ng matutulis na tunog ng Almutanabbi. Marahil sa ibang wika, marahil sa ibang bansa, ngunit pareho ang ritmo, huminga, hawak, buga, magsalita kapag mahalaga. Sapagkat sa dulo ng anumang tapat na kwento, ang mga salita'y umaangat. Kinabukasan matapos ang suspension ni Reynaldo, kumatok si Mario lang sa pinto ng staff lounge. Teresa, PR at HR gustong mag-host ng workshop ngayong hapon. Pamagat words are power. Ikaw ba ang mangunguna? Maingat siyang nagsalita para bang naglalakad sa basag na salamin. Tumango si Teresa, ngunit inilatag ang kanyang mga kondisyon. Kung ito ay para lang sa litrato at hashtags, hindi ko ito gagawin. Dapat mandatory ang attendance ng mga manager at security. Dapat may anonymous reporting system para sa microaggressions. At gusto ko ng full audit ng ID checks, shift assignments at write-ups, naka-breakdown ayon sa lahi at kasarian. Nag-alinlangan si Mario, ngunit tumango rin. Ilalagay ko sa sulatan niya. Sa conference room sa ikatlong palapag, nakahanda ang 30 upuan. Naroon si Carson Reed, ang guwardyang minsang nagpigil kay Teresa sa pinto, 2 shift manager, ilang chef, mga floor supervisor, at si Marilu Solaris, tahimik na nakaupo sa likuran, nakatakip ng cap ang kanyang mga mata. Dumalo rin si Ambassador Grant sa unang 15 minuto. Hindi nagsimula si Teresa sa isang video. Nagsimula siya sa isang puting mantel, isang kristal na baso at isang tanong. Bakit nga ba gamit ang parehong baso? Ang ilan ay tinatawag na elegante at ang iba ay hindi nararapat. Humarap siya sa whiteboard at gumuhit ang 3 column gatekeeping, tone policing, prove it tests. Pagkatapos nag-imbita siya ng mga voluntaryo para sa roleplay. Una, gatekeeping. Lumapit si Carson upang gumanap sa dati niyang papel, ang guwardya. Ginampanan ni Teresa ang isang bagong empleyado. Inulit niya ang kanyang linya, pakita ulit ng badge mo. Tumigil si Teresa. Kapag humihingi ka ng bagay ng walang dahilan, paulit-ulit iyan ang gatekeeping. At idinagdag niya, bilangin kung gaano kadalas ito nangyayari sa staff kumpara sa iba. Hindi iyon pagiging sensitive, iyan ay datos, wika ni Teresa, pantay ang tinig. Itinuro niya ang whiteboard, tone policing. Naalala niya ang sinabi ng isang shift manager sa kanya noon, huwag kang gumawa ng eksena, mas ngumiti ka na lang. Ipinaliwanag ni Teresa, kapag may nasaktan, ang pagsasabi sa kanilang ngumiti ay inililipat ang bigat ng emosyon sa mismong taong nasaktan. Bagong patakaran, palitan ito ng narinig ko ang sinabi mo at aayusin ko ang asal na iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, prove it test. Minsan ay hinamon siya ng isang supervisor. Kung talagang kwalipikado ka, patunayan mo. Ang ganitong uri ng presyon ay pinipilit ang mga marginalized na staff na laging ipagtanggol ang kanilang lugar kahit sa gitna ng kanilang trabaho. Bagong batas, walang pop quizzes sa labas ng opisyal na tungkulin sa trabaho. Itinaas ni Ambassador Grant ang kamay. Gusto kong maisama ito sa record, Anya. Ang mga microaggressions ay hindi maliit, iyan ang pundasyon ng diskriminasyon. Nagpaalam siya para sa isa pang pagpupulong, ngunit nangakong magpapatotoo kung kinakailangan. Tahimik na ang silid, mas malambot, mas bukas. Bumalik si Teresa sa gabing nagsimula ang lahat. Itinuro niya ang pariralang, she's still the help. Bakit ito nakakasama? Tanong niya. Nagtaas ng kamay ang isang chef dahil inaalis nito ang pagkatao. Ginagawa siyang papel lamang. Tumango si Teresa. Ang solusyon ay hindi lang maging magalang. Ito ay istruktural. Bagong proseso, gamitin ang mga pangalan, hindi ang hoy, ikaw. Maaring tumanggi ang staff sa serbisyo kung inuulit ang harassment, papasok ang manager. Mga antas ng pag-escalate, magaan, paalalang pasalita. Katamtaman, ilipat ang panauhin sa ibang mesa, malubha, paalisin ang panauhin. Sa break, lumapit si Marilu, dala ang isang maliit na pouch. Nasa loob nito ang isang gray na bilingual collection ni Almutanabbi.
Naisip ko, baka dapat mapunta ito sa staff library, mahina niyang sabi. Ngumiti si Teresa at tinanggap iyon. Salamat, wika niya. Ngunit tandaan, hindi pinapalitan ng tula ang proseso. Pinapakain tayo ng tula. Pinoprotektahan tayo ng proseso. Napapigil luha si Marilu. Naiintindihan ko. Pagbalik ng grupo, itinaas ni Mario Lang ang binagong draft policy. Anonymous QR reporting system, malinaw na pamantayan sa asal ng mga panauhin. Quarterly audits. Kinuha ni Teresa ang pulang panulat at nagdagdag ng huling linya, walang retaliation laban sa mga magre-report. Natigilan si Mario, nakatitig sa mga salita, pagkatapos ay tumango at nilagdaan ito. Nag-alok ang isang manager ng group photo para i-post online. Umiling si Teresa, walang litrato, hindi pa ngayon. Pagkatapos ng isang quarter, kapag may datos, saka tayo magbahagi. May 3 ang nadismaya. Ngunit karamihan ay tumango, parang gumaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, may pulisiya na hindi lang may pirma, kundi may pananagutan. Sa pagtatapos, humiling si Teresa ng 5 minuto para sa breathing exercise. Huminga, hawak, buga, magsalita. Sa publiko niya, madalas ang kapangyarihan ang unang nagsasalita. Ito'y pagsasanay para piliin ang ating mga salita ng maingat. Hindi lang para maglingkod, kundi para manindigan. Mga palad sa dibdib, mga paghinga sabay-sabay. Maging si Carson, ang gwardyang minsang nagduda sa kanya ay lumapit. Humihingi ako ng paumanhin sa pagtrato ko sa iyo noon, aniya. Sumagot si Teresa ng walang palamuti. Salamat, wag lang gawing palabas, baguhin ang ugali. Habang unti-unting lumalabas ang mga tao, isang tinig ang tumawag mula sa pinto. Si Evelyn Ward, ang babaeng nakadilaw. Magaan ang tono niya, gusto ko lang sabihin, wag mong personalin, lahat naman ay natutukso. Nabiglang silid ang klasikong linya ng tone policing. Dahan-dahang lumingon si Teresa, kalmado. May karapatan ka sa opinyon mo, sabi niya. Ngunit ako ang nagtatakda ng hangganan. Kapag ang tukso ay batay sa lahi at titulo ng trabaho, hindi ito inosente. Ito'y presyur na nakadamit bilang biro. Lumapit si Mario, matatag ang tono. Miss Ward, epektibo na ngayon ang bagong polisiya. Iniligtas ng kanyang mga salita ang staff. Sa likod, ngumiti si Marilu sa unang pagkakataon sa buong araw. Kinahapunan, nagpadala ang PR ng draft press release kay Teresa. We are proud to be a pioneering hotel, nakasaad. Sumagot si Teresa. Sabihin ninyo ito sa halip. We failed in these areas and commit to real measurable change. Huwag ninyong koronahan ang sarili ninyo. Sumagot si Mario, naka200 sa chain. Agreed. Gabi na naguhugas si Teresa ng baso sa likod nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero mula Ohio. Hello, sagot niya. Isang mainit na tinig ang tumugon. Ako'y hospital social worker. Marireview sa Lunes ang insurance appeal ng iyong ina. At may nakahandang support fund kung sakaling muling tanggihan ang coverage. Sumandal si Teresa sa steel counter at pumikit. Hindi ito himala, ngunit ito ay pinto. Sa wakas ay bumukas. Salamat, wika niya, matatag ang boses. Bumaba na ang gabi nang tumawid siya sa lobby ng hotel. Nagniningning pa rin ang mga chandelier, kumikislap pa rin ang mga kristal, ngunit iba na ang hangin. Malapit sa staff entrance may nakapaskil na bagong QR code. Anonymous reporting. Sa ilalim nito, malaking pirma ni Mario Lang. Hinaplos ni Teresa ang bulsa ng kanyang apron kung saan nakalagay ang scholarship letter. Hindi na niya kailangan itong ilabas, hindi ngayong gabi. Ngayong araw, ang sistema na mismo ang nagsalita para sa kanya. 2 araw makalipas ang suspensyon ni Reynaldo, dumating ang isang email sa restaurant mula sa Board of Directors. Subject, request for private hearing between Mr. Reynaldo Solaris and Mrs. Teresa Reyes. Independent observers will be present. Sumagot si Teresa ng isang linya lamang. I will attend under 3 conditions. Ambassador Isabella Aquino and Dr. Ricardo Soriano must be the observers.
No cameras, but a full transcript. No offers to purchase my story. Sa loob ng 30 minuto, inaprubahan ang 3 kondisyon ni Teresa. Ang boardroom sa ika-42 palapag, nakapaloob sa salaming dingding, ay nakatanaw sa look. Sa gitna ay nakalagay ang isang mahabang lamesang yari sa walnut. Nakasalansan dito ang mga bote ng mineral water. Walang tatak, walang nabubuksan. Unang pumasok si Reynaldo Solaris. Mas maliit ang anyo niya ngayon, pagod. Sa likod, tahimik na nakaupo si Marilu, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay sa kanyang kandungan. Binuksan ni Ambassador Isabela Aquino ang pulong. Hindi ito para sa palabas, ito ay para makinig at managot. Binuksan ni Dr. Alvarez ang kanyang notebook, nakahanda ang panulat. Naglinis ng lalamunan si Reynaldo. Ako humihingi ng tawad. Hindi kita nakilala nung gabing iyon. Hindi ko intensyong mangdiskrimina. Tinitigan siya ni Teresa. Hindi niya niluwagan ang bigat ng sandali. Ang intensyon ay hindi nagbubura ng epekto, banayad niyang tugon. Hindi mabubura ng layunin mo kung paano ito nakaapekto sa akin o sa iba pang katulad kong manggagawa araw-araw. Dahan-dahang tumango si Reynaldo, kagat ang labi. Tama ka! Ipinatong ni Teresa ang isang papel na A4 sa mesa. Hindi na ang scholarship letter, kundi isang listahan ng malinaw na kahilingan. Ang kanyang mga kahilingan, pagtatatag ng Al-Hasan Fellowship, ipinangalan sa kanyang yumaong mentor upang punduhan ang mga iskolar para sa wika at patakarang pangkatarungan para sa mga service worker. Walang corporate branding, mandatory anti-microaggression training sa bawat hotel na konektado kay Reynaldo. Isang bilingual apology, Ingles at Arabic para sa staff na naroon noong gabing iyon. Walang press, walang spin, legal na pangakong walang kasong isasampa o pananakot laban sa sinumang nagbahagi ng video. Permanenteng pagbibitiw sa lahat ng scholarship board o di bababa sa 24 na buwang suspensyon sa lahat ng tungkuling may kinalaman sa edukasyon. Tumahimik ang silid. Tumingin si Marilu sa kanyang ama. Binasa ni Reynaldo ang listahan na tigilan sa 5th item. Tumalikod siya kay Ambassador Grant. Panagutan, matatag niyang sagot, dinugtungan ni Dr. Alvarez. Ang pagpapangalan ng fellowship kay Al-Hasan ay akma. Tinuruan niya tayo, ang mga salita ay kapangyarihan. Huminga ng malalim si Reynaldo. Tinatanggap ko ang 1, 2, 4 at 3 na tigilan. Ngunit ang 5, kailangan ko ng mas maraming oras. Desisyon iyon ng board. Tumango si Teresa. Maari mong simulan sa pagbibitiw ngayon sa lahat ng scholarship boards. Inabot ng abogado ni Reynaldo ang isang commitment letter. Pinirmahan niya ito, madiin ng ballpen. Sa likod, dahan-dahang bumitaw ng hininga si Marilu. Tahimik na wika ni Teresa. At kapag nagbigay ka ng paghingi ng tawad, sabihin mo ito sa Arabic, huwag basahin, sabihin. Isinulat niya ang linya sa isang papel at itinuro ang bigkas, Ana Atadiru. Humihingi ako ng tawad. Inulit ni Reynaldo ang parirala. Natisod siya sa gutural na tunog. Maingat siyang itinuwid ni Teresa, ibaba mo ang dila mo. Mas malinaw ang 2 pagsubok. Salamat, wika niya. At sa unang pagkakataon, may kababaang loob sa kanyang tinig. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Nick Harper, hawak ang telepono. Reynaldo, isang mabilis na video lang, isang clip. Parang talim ang tinig ni Ambassador Grant. Off-camera ang meeting na ito, pakialis. Umatras si Nick, ngunit nag-alok pa bago umalis. Miss Reyes, exclusive rights sa kwento mo, 6 figures. Mabilis ang sagot ni Teresa. Hindi, mabilis ding napalingon si Marilu. Saksi na siya sa napakaraming kwentong ninakaw, napakaraming sandaling ibinenta at binalot. Sumunod ang tahimik na reckoning, ikinuwento ni Teresa ang mga late shifts, ang mga hindi sinasabi ngunit ramdam na pagdududa. Ang "Where are you really from?" itinatanong sa isang ipinanganak mismo sa US,
Ang di mabilang na pagkakataong kinailangan niyang patunayan mulit-muli ang sarili. Hindi sumingit si Reynaldo, ngunit nang mahina niyang bulungin, "Biro lang iyon." Ipinaalala ni Teresa ang bagong patakaran ng hotel. Ang biro na inilalagay, ang bigat ng emosyon sa nasaktan ay hindi biro. Isinara nila ang sesyon na may plano, isang staff-only apology, nakaschedule sa Biyernes, walang kamera, tanging pananagutan. Habang palabas na si Marilu kasama ang kanyang ama, tumigil siya sa pinto. "Salamat," sabi niya kay Teresa. "Dahil hindi mo ito ginawang paghihiganti, natututo ako." Ngumiti si Teresa. "Kung gayon gamitin mo ang natutunan mo, lalo na kapag walang nakatingin." Hindi umuwi si Teresa. Sa halip naglakad siya sa isang tahimik na bookstore sa Eskinita kung saan nakasalansan ang mga librong Arabic hanggang Kisame. Mula sa likod ng counter, tumingin si Ginong Karim, may mga daliring may mantsa ng tinta. "Ang berso ni Al-Mutanabi na binigkas mo, napakaganda ng pagkakabigkas." Ngumiti si Teresa. "Itinuro sa akin ng guru ko na matutunan muna ang ritmo bago ang gramatika." Kumuha siya ng isa pang anthology, berde ang pabalat at maingat na ibinalot. Sa unang pahina, isinulat niya sa Ingles, "Maliit, words are power, use them kindly." Kinagabihan, ipinadala ng PR ang final draft ng revised press release ng hotel, "We failed in areas A, B, C. Within 90 days, maglalabas kami ng datos sa anonymous complaints, ID checks, disciplinary actions, at shift assignments, naka-breakdown ayon sa demographic groups." Sa ibaba, isang QR link para sa staff access. Sumagot si Teresa. Idagdag ang pangakong protektahan ang whistleblowers. Makalipas ang 1 minuto, dumating ang revised email, added. Bago matulog, tinawagan ni Teresa ang kanyang ina. "Nakipagpulong ako sa kanila ngayon," sabi niya. Malambot ngunit matatag ang tinig ng kanyang ina. "Humingi na ba sila ng tawad?" Ngumiti si Teresa. "Malapit na, sa 2 wika." Sa kabilang linya, naglabas ng mainit na tawa ang kanyang ina at saka bahagyang umubo. "Anak," wika niya, "huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong almusal, pero huwag mo ring hayaang nakawin ng sobrang pagkamagalang ang iyong hapunan." Natawa si Teresa. "Ma'am, dapat i-frame yan at isabit sa dingding." "Kung ganon isabit mo sa puso mo," sagot ng kanyang ina. Sa labas, patuloy na gumagalaw ang lungsod, masigla, walang tigil. Ngunit sa ilalim ng bilis nito, may nagbago. May fellowship na ngayong nagdadala ng pangalan ng kanyang guro, si Al-Hasan. Isang paghingi ng tawad ang paparating, isa na ngayong uugong sa ilalim ng mga chandelier, ngayong sa 2 wika. At nagsimula na ang audit upang bilangin ang matagal nang itinatabing mga salitang tinatawag lang na mga biro. Hindi ito himala, ito ay trabaho. At bukas, muli niyang isusuot ang kanyang lumang sapatos. Papasok siya sa dining hall gaya ng dati. Kung may magtatanong, "Dito ka ba nagtatrabaho?" Nginingitian niya at sasagot, "Naglingkod ako, parehong tubig at mga salita." Bahagyang nagdilim ang Grand Hall. Isang simpleng karatula sa pasukan ang nakasulat, "Internal Apology Session. No press, no recordings." Nakahilera ang mga upuan sa pasilyo. Dumating ang mga chef na may bakas pa ng harina. Pumasok ang mga server sa pagitan ng kanilang shifts. Mga gwardya, mga tagapaglinis, nakatayo si Mario lang. Malapit sa mababang entablado, matatag at mahinahon. Ngayong araw, wika niya, hindi ito tungkol sa public image. Ngayong araw, makikinig tayo. Sa unang hanay, nakaupo sina Ambassador Isabela Aquino at Dr. Ricardo Soriano, formal na nagmamasid. Sa likod nila, si Marilu Solaris, nakaupo sa pagitan nina Almali at Carson Reed. Pagkatapos ay pumasok si Reynaldo Solaris. Payat na, suot ang malambot na abong suit. Dahan-dahan niyang sinuyod ng tingin ang silid. Sa unang pagkakataon ay totoong nakita ang mga mukhang madalas niyang lampasan. Muling ipinaalala ni Mario ang mga panuntunan, walang palusot, walang kung kayo ay na-offend.
Ang tunay na paghingi ng tawad ay dapat pangalanan ang ginawa, kilalanin ng epekto at magbigay ng pangakong magbabago. Tumango si Reynaldo at nagsimula. Nung gabing iyon, gumamit ako ng mga salitang hindi gumalang sa isang kasamahan at sa buong service staff. Humihingi ako ng tawad sa bawat isa sa silid na ito. At gaya ng itinuro ni Teresa, hindi nagbabasa kundi nagsasalita, sinabi niya, Ana atadhiru, humihingi ako ng tawad sa Arabic dahil ginamit ko noon ang wika bilang palamuti ng kapangyarihan sa halip na tulay patungo sa tao. Bumagsak ang katahimikan, hindi malamig kundi sinasadya. Nakatuon. Nagnota si Ambassador Grant. Tumango si Dr. Alvarez, tama ang bagsak ng mga katinig. Nagpatuloy si Reynaldo, tinatanggap ko ang lahat ng nakasaad, ang Al-Hasan Fellowship para pondohan ang mga scholar ng staff sa wika at patakaran, anti-microaggression training sa lahat ng property ng kumpanya. Isang bilingual apology, walang legal action laban sa nagbahagi ng video at simula ngayon bibitiw ako sa lahat ng scholarship boards. Mananatili ang aking suspension bilang executive chairman. Hindi ako haharap sa publiko hanggang matapos ang proseso ng board. Tumingin si Mario sa silid. May nais bang magsalita? Unang nagtaas ng kamay si Alma. Salamat sa paggamit ng impact intent. Sa likod ng bar, lagi naming naririnig ang just joking. Simula ngayon gusto kong marinig ang ginawa ko iyon at aayusin ko. Dahan-dahang tumayo si Carson ang gwardiya. Nung gabing iyon, 2 beses kong chinek ang badge dahil sa bias. Patawad, naipasa ko na ang access check data ayon sa demographics sa audit team. Sumunod si Aisha Owens, isang housekeeper. Minsan, sinabi ng guest, call your manager kahit nagdala lang ako ng malinis na tuwalya. Gusto kong malaman kung kailan tama para sa staff na magsabi ng no sa paulit-ulit na kawalang galang. Ipinakita ni Mario ang bagong policy document. Ang 3-step escalation process ay nakapost at accessible via QR code. Anonymous reporting, zero retaliation. Mula sa kanyang upuan, nagsalita si Teresa, hindi mula sa entablado. Dahan-dahan niyang hinarap ang silid. Noong gabing iyon, pinili kong magsalita sa tamang oras. Pero ayokong maramdaman ng sino man dito na kailangan nilang pumasa sa pagsusulit habang nasa trabaho para lang patunayan na nararapat silang naroon. Tumango siya kay Reynaldo. Salamat sa pagsasalita sa halip na pagbabasa, pero ang mga salita ay simula lamang. Ang totoong trabaho ay nasa mga schedule, pulisya at numero. Sumunod ang palakpakan, hindi malakas kundi taos-puso. Napatitig si Marilu, namumungay ang mga mata, tumayo si Ambassador Grant. Magsusumite ako ng opisyal na ulat na tupad ngayong araw ang layunin, walang palabas. Dagdag ni Dr. Alvarez. Ang pagpapangalan ng pondo kay Al-Hasan ay isang makahulugang parangal. Naniniwala siyang may dalang kapangyarihan ang mga salita. Habang umaalis ang staff papunta sa gabi na shifts, bumalik si Teresa sa kanyang istasyon. Lumapit si Marilu at iniabot ang isang maliit na sobre, isang personal na donasyon para sa Al-Hasan Fund. Walang branding, walang pangalan, salamat lang. Tinanggap ito ni Teresa na may tango. Mag-iwan ka para sa sarili mong pag-aaral. Ngumiti si Marilu. Pinag-aaralan ko ang sining ng paghingi ng tawad. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Kinagabihan nag-ere si Nick Harper ng bagong segment. Isang leaked clip, isang baluktot na headline. Tinawag niyang staged ang apology, isang branding stunt. Naglabas siya ng anonymous na dating empleyado na nagsabing si Teresa ay palaging naghahangad ng atensyon. Sa internet, nagsilabasan ng matatapang na headline, Payday Activism. Sa ilalim nito nagsisiksikan ang mga nakalalasong komento na parang langaw. Bakit laging tungkol sa lahi? Nagpapanggap lang siyang biktima para sa espesyal na trato. Naglabas ng matatag na pahayag si Ambassador Grant. Naroon ako, walang kamera, walang press. Ang paghingi ng tawad ay totoo, walang pabor na ipinagpalit.
naglabas si Dr. Alvarez ng detalyadong pagsusuri. Itinama ang mga inedit na clip na ipinalabas ni Nick Harper. Ipinakita niya ang wastong bigkas ni Teresa sa Arabic, ang pagbanggit kay Al-Mutanabi at ang estrukturadong sagot sa ekonomiya, patunay na lahat ng salita ay kanya mismo. Ginawang publiko ni Mario lang ang Hotel Kewardata. Sa loob ng 24 na oras, 17 anonymous reports ang naitala. 5 sa mga ito ay nagresulta agad sa formal na babala. Nire-reclassify ang mga dating binabaliwalang biro. Maliit na numero, ngunit totoo. At simula iyon ng pagkilos. Hindi lumabas si Teresa sa telebisyon. Sa halip, idinikit niya ang isang sulat kamay na paalala sa staff bulletin board. Don't argue with edits. Work the data on time. Nilagdaan lamang niya ACE. Kinuhanan ito ni Alma at ipinadala sa staff group chat. Huwag pansinin ang bagyo. Ituloy ang tulay. Nag-message si Marilu kay Teresa. Ayoko kung paano binabaluktot ni Nick ang lahat. Sumagot si Teresa, lumalampas ang bagyo. Dapat manatili ang tulay. Tumawag si Teresa sa kanyang ina. Bumuhos ang gintong liwanag mula sa pasilyo. Ma'am, sabi niya, nagsorry na sila ngayon. Mas magaan na ang ubo ng ina. Mabuti anak, pero tandaan, huwag mong hayaang nakawin ng sobrang pagkamagalang ang iyong hapunan. Ngumiti si Teresa, hahayaan kong ang mga pulisiya at ischedule ang kumain para sa akin. At pati ang iyong mga salita, dagdag ng ina. Oo, sagot ni Teresa, at ang aking mga salita. Tumingin siya sa pasilyo, kumikinang pa rin ang mga kristal na baso sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit hindi na ito refleksyon ng hungkag na autoridad. Ngayon, sumasalamin ito sa mga mukhang dati tahimik, ngayoy nagsasalita na. Sa bulsa ng kanyang apron, naroon pa rin ang scholarship letter, tibok na parang pulso. At sa bulletin board, kinokolekta ng mga QR code ang maliliit na pangungusap. Bawat isa ay isang hakbang palayo sa lumang kanta. She's still the help. 2 araw ang lumipas, bumalik si Nick Harper sa ere. Ngayon binuksan ng kanyang Sunday program ang isang timeline dinisenyo upang ipinta si Teresa bilang mapanlinlang. Ipinakita niya ang lumang larawan ni Teresa sa isang student language seminar. May headline, From Waitress to Wire Puller. Sunod-sunod na bumanat ang kanyang mga bisita. Lumaki naman siyang privileged. Isa lang itong performance. Binaluktot ng lohika ang kanyang pagsisikap bilang hinala. Kung mahusay ang babae, paborito siya. Kung kalmado siya, nagdaraos siya ng plano. Hati ang reaksyon online. May sumama kay Nick, ngunit may marami ring tumutol. Hindi nagpakita sa kamera si Ambassador Grant. Sa halip, naglabas siya ng open letter. Hinihikayat ko ang lahat ng editor na i-verify ang original na record. Huwag tumugon sa pinutol na footage. Karapat-dapat ang publiko sa katotohanan. Sumunod si Dr. Alvarez ng 6 na minutong language breakdown. Muling ipinalabas niya ang tariff analysis ni Teresa. Ipinaliwanag kung bakit imposibleng pekein ang ganoong kahusayan at lohika sa ilalim ng presyon. Nakakagulat, mabilis na kumalat ang clip sa mga ekonomista at scholar. Ito ang tunay na expertise, sulat ng isa. Substance sa dagat ng ingay. Samantala, patuloy ang mga hakbang ng hotel. Sa loob ng 72 oras, 42 bagong ulat ang naitala. Mula sa Hey You Greetings hanggang sa sobra-sobrang badge checks. Ipinublish ni Mario ang numero ng unang linggo, 60 reports filed, 18 resolved, 12 under review, 3 guests removed. Nasubukan agad ang bagong 3 hakbang na protocol. Sa Slack sumulat si Alma, unang beses kong makita ang pirma na may kasamang tunay na aksyon. Lunes ng gabi, nagkaroon ng private dinner para sa isang tech VIP group, walang media. Dumating si Evelyn Ward, suot ang isa na namang dilaw na bestida. Malambot ang kanyang ngiti, ngunit hindi mabasa. Habang nagsasalin ng tubig sa guest number 3, humarap ang isang binatang lalaki kay Teresa. Dahil mahusay kang magsalita ng Arabic, paano kung isalin mo ito? At bigla siyang nag-rap
bastos, puno ng malalaswang linya tungkol sa kababaihan. May ilang pabulong na tawa. Ito na yon, ang huling pagsubok ng lobby, hindi ang apology, hindi ang policy, kundi kung ano ang gagawin ng sistema sa mismong sandali. Hindi natinag si Teresa, huminga. Hawak, buga, inilapag ang pitsel, tinitigan siya. Ginoo, ayon sa patakaran na ipinatupad nung date, ito ay step 1. Hindi katanggap-tanggap ang mapanirang salita. Hiniling kong baguhin mo ang iyong pananalita. Agad na lumapit si Mario Lang sa kanyang tabi. Step 2, kung mauulit, staff reassignment, ilolog ang insidente. Umismid ang lalaki. Relax, huwag kang maging sensitive. Bumaling siya sa isang kaibigan. Patunayan mo, tanungin mo siya tungkol sa basis spread nung nakaraang quarter. Tingnan natin kung kaya niya. Ngunit tumigil ang kaibigan. Pare, tama na. Hindi sumabak si Teresa sa pain. Ang pop quizzes sa labas ng trabaho ay labag sa policy, sagot niya. Ngayong gabi, trabaho ko ang maglingkod ng hapunan. Ngumisi ang bisita at nagpakawala pa ng isa pang panlalait. Humarap si Mario sa seguridad. Umabante si Carson, pantay ang tinig. Step 3, kailangan mong umalis, ibabalik ang iyong bayad. Natigilan ang buong mesa, malinaw. Diretso, walang drama. Lumingalinga ang lalaki, umaasang may papalag sa kanyang ngalan. Wala. Napaurong siya, nagbulong-bulong at tumayo upang umalis. Kagatlabi si Evelyn Ward. Ngayon wala siyang nakahandang palusot. Hindi malakas ang nangyari, ngunit umalingaw-ngaw ang sandali. Nagkatinginan ng mga staff, bahagyang gulat, bahagyang ginhawa. Nagpadala ng mensahe si Alma sa team chat. Step 3 tested, system holds. Huminga ng malalim si Aisha Owens, nakasuot muli ng linen apron. Parang may bigat na bumaba mula sa kanyang dibdib. Habang dumaraan si Ambassador Grant sa malapit na mesa, nasaksihan niya ang dulo ng pangyayari at marahang tumango kay Mario. Ang polisiya ay kultura na isinakatuparan, sabi niya. Kinagabihan, nagrimuli si Nick Harper ng panibagong segment. Ngayon, inaakusahan ng hotel ng cancel culture laban sa mga bisita. Ngunit handa na si Mario. Naglabas siya ng internal CCTV footage. Blurred ang mga mukha, muted ang tunog, ipinapakita ang bawat hakbang ng 3-part response na eksaktong gaya ng nakapost. May caption, no names, no words, just process. Nagbago ang diskurso online. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang asal at pamantayan sa halip na si Teresa mismo. Kinabukasan, opisyal na binuksan ang unang round ng aplikasyon ng Al-Hassan Fund. Nag-apply si Alma para sa English-Korean Interpretation Course. Nag-enroll si Carson sa training para sa inclusive security practices. Nag-sign up si Aisha sa workshops para sa tamang paghawak ng mahihirap na guest interactions. Tahimik na nag-ambag muli si Marilu Solaris, ngayon on record, sa pamamagitan ng isang student group fund. Sa inbox ni Teresa, naghihintay ang isang mensahe mula sa batang lalaki sa ibang estado. Nakita-kitang nagsalita ng Al-Mutanabbi. Hinalughog ko ang salin. Napakaganda. Gusto kong matuto ng Arabic. Kinahapunan, nagpadala ng abiso ang board. Tapos na ang internal investigation. Magkakaroon ng botohan tungkol sa posisyon ni Reynaldo Solaris sa Huwebes. Nag-text si Marilu. Ano man ang mangyari, salamat sa pagtatakda ng tamang kondisyon. Sumagot si Teresa. Hindi nababago ng kondisyon ang nakaraan, pero pinapadali nito ang daraanan ng susunod. Kinagabihan humupa ang lobby. Pinakintab ni Teresa ang hanay ng mga baso. Dumaan si Mario at natigilan. Kahapon tinanong ng PR kung bakit hindi ka nagbibigay ng interviews. Mahinang ngumiti si Teresa. Dahil nagtatrabaho ako, tumaas ang kilay ni Mario. At bukas, magsasalita ka ba? Tumingala si Teresa. Tungkol saan? Itinuro niya ang papel sa bulletin board. Week 1, audit results and gaps. Tumango si Teresa. Sabihin ninyo iyon pero huwag tawaging pioneering. Isulat. Nagkulang kami rito at ito ang ginawa namin para itama ito.
Kinagabihan tumawag si Teresa sa bahay. Mas malinaw na ngayon ang tinig ng kanyang ina. Naaprubahan ng insurance appeal, magsisimula ang gamutan sa susunod na linggo. Mahinang sumandal si Teresa sa glass cabinet, namamasa ang mga mata. Ma'am, magpahinga ka na. Ako na ang magla-late shift. Huwag mong pagsamantalahan ang iyong lakas, anak, malumanay na wika ng kanyang ina. Huwag mong gawing laro ang iyong katatagan. Hindi ako naglalaro, sagot ni Teresa. Nakatayo ako kung saan dapat. Isinilid niya ang manipis na singsing na pilak sa bulsa ng apron. Ngayong gabi, walang test na kailangang ipasa. Tubig lang na ibubuhos. Malilinis na baso na ihahanay. Tiklop ng tela. Pulisiya na nakapaskil sa likod na pinto. Kung saan man, patuloy pang nagsasalita si Nick Harper, nakatago sa likod ng salaming studio. Ngunit dito, sa tahimik na kalansing ng kutsara at banayad na tinig, nagsalita na ang bagong sistema at matatag ang tinig nito, parang bagong ladrilyo na inilapag. Hindi para magtayo ng pader, kundi para magtayo ng tulay. Maninipis na ulap ang nakaunat sa ibabaw ng look. Sa staff lounge, inilapag ni Teresa ang kape sa tabi ng bulletin board na may pamagat, Audit Week 1, Results and Gaps. Dumating si Mario na may dalang bagong sheet. Repeated badge checks down 41%. 3 guests removed under step 3. 7 managers completed tone policing training. Eksaktong alas 10 ng umaga, nagbuzz ang telepono ni Teresa mula kay Marilu. They're voting now. Huminga si Teresa, hawak, buga. Pagkatapos, tumulong kay Alma magdala ng mainit na tinapay sa service line. Alas 11:30 ng umaga, tumunog ang hotel inbox. Tumingin si Mario kay Teresa sa kabinuksan ang email ng malakas. The board has voted to terminate Reynaldo Solaris' role as executive chairman, effective immediately. Bibigitiw din siya sa lahat ng scholarship boards sa buong partner network nang hindi bababa sa 24 na buwan. Magre-restructure ang kumpanya ng sponsorship programs at ililipat ang focus sa Independent Al-Hassan Fund guided by the principle, words are power, measured by action. At ang huling linya, isang bilingual public apology ang ilalabas ngayong alas 6 ng gabi. Tumahimik ang silid, mahinang pinisil ni Alma ang kamay ni Teresa. Binuksan ni Carson ang isang bintana. Si Aisha Owens, nakaupo malapit ay yumuko ng ulo, parang sa wakas ay nailapag ang bigat na ilang taon niyang pasan. Hindi nagdiwang si Teresa, hindi siya nag-post. Nag-text lang siya kay Ayla ng 2 salita. Read, breathe, hold, breathe. Sumagot si Ayla, nanginginig pa rin ako, pero mas magaan ang pakiramdam ko. Pagsapit ng tanghali, hati ang social media. Nagpasabog si Nick Harper ng headline, Mob Rule Wins. Ginamit niya ang mga clip ng palakpakan mula sa staff hall at ginawang graphics tungkol sa cancel culture. Ngunit kabaligtaran nito, naglabas ng pahayag ang isang regional hotel association. Suportado namin ang 3-step response protocol na ipinapatupad ng hotel ni Teresa. Ang proseso ay kultura, isinusulat. Inire-rekomenda naming agad itong gamitin para sa peak season. Pagsapit ng hapon, 3 pangunahing hotel groups ang nag-anunsyo na magsisimula na ng mandatory microaggressions training sa susunod na quarter. Mas mabilis kumilos ang mga pirma at pulisya kaysa sa TV segments. Kinahaponan, nagpadala si Ambassador Grant kay Teresa ng imbitasyon, isang close workshop kasama ang mga hotel representatives at scholarship leaders. Kailangan namin ng taong tutulong magdisenyo ng programa. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Teresa ng email mula sa Al-Hassan Fund Board. Inaanyayahan ka naming magsilbi bilang part-time program lead sa loob ng 12 buwan. Buuin ang kurikulum, itakda ang scholarship criteria, subaybayan ang epekto. Ang sahod ay sapat na para makaiwas si Teresa sa night shifts, kahit pansamantala. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Magsisimula na ang gamutan ng kanyang ina sa susunod na linggo.
sakop ang gamot, matatag, parang tubig na ibinuhos. Ngunit paano tatanggap ng bagong papel nang hindi naiiwan ang mga tulay? Sa dulo ng kanyang shift, tumayo si Teresa sa gilid ng marble floor kung saan ang liwanag ng chandelier ay nagkakabiyak na parang ulan ng kristal. Naalala niya ang dating guro na si Yusef sa kanyang maliit na flat sa Cairo. Kandila lang ang ilaw. Words are power, minsan siyang wika, ngunit dapat mabuhay ang kapangyarihan na iyon sa aksyon. Nagbuzz ang kanyang telepono, tumatawag si Ayla. Gusto kong magsalita ng publiko para sa Al Hassan Fund, sabi nito, pero pinipigilan ako dahil may pressure ang pamilya ko. Sumandal si Teresa sa haligi. Hindi mo kailangang makipagtalo, kumilos ka lang, mag-fundraise kasama ang student groups, magsalin ng mga dokumento, tumulong magturo ng breathing module. Hayaan mong ang iyong oras at gawa ang magsalita para sa iyo. Walang video, walang press quotes, 4 na talata lang. Pinangalanan ang mga aksyon, kinilala ang kanilang pinsala, inilarawan ang mga pangako. Sa internal staff platform, lumabas ang mahabang listahan sa ilalim ng pamagat, Accepting Responsibility. Carson para sa labis na badge checks, Mario para sa pagkaantala sa pagtugon sa reklamo ng mga guest, 3 shift managers para sa tone policing. Binasa ni Teresa ang mga pangalan at marahang tumango. Hindi niya hinahanap ang walang katapusang paghingi ng tawad. Ngunit ito ang paraan kung paano nasusulat ang bagong kultura. Linya bawat linya. Kinagabihan, nagtipon ang workshop sa isang maliit na silid sa 2 palapag. Naroon, Mario, 2 shift managers, Ambassador Grant, Dr. Alvarez, mga kinatawan mula sa 3 partner hotels, isang abogado mula sa fund. Ibinahagi ni Teresa ang kanyang balangkas, Module 1, Breath, Pause, Speak, turuan ng intentional na paghinto bago sumagot. Module 2, Gatekeeping and Data, ay track ang repeated badge checks, gumawa ng transparent patas na entry points. Module 3, Tone Policing, palitan ng smile more nang narinig kita at aayusin ko ang asal na iyon. Module 4, Prove It Tests, ipinagbabawal ang mga hamon na wala sa sakop, roleplay ng tunay na senaryo. Module 5, Poetry and Practice, tapusin ang bawat sesyon ng 10 minutong almutanabi. Hindi para sa palabas, kundi para maalala, ang wika ay tahanan, hindi sandata. Nagtaas ng tanong ang isang hotel rep, paano namin susukatin ang tagumpay? Sumagot si Teresa, kung tumaas muna ang reports, ibig sabihin lumalago ang tiwala. Pagkatapos, dapat itong bumaba, doon may tunay na progreso. Yan ang healthy curve. Step 1 at 2, dapat matugunan sa loob ng 24 na oras. Step 3, kailangan ng written documentation, walang retaliation. Diretsong tanong ni Ambassador Grant, tinatanggap mo ba ang program lead position? Tumingin si Teresa kay Mario, tumango siya. Kung tatanggapin mo, Yaniash, mananatili kang 0.5 FTE. May steady pay, fixed schedule. At isang shift kada linggo sa hall. Kailangan ka ng hall. Pinagdikit ni Teresa ang mga labi. Ayaw niyang maramdaman na may utang siya. Ngunit mahal niya ang nakikitang katotohanan na naisusulat sa aksyon. Tinatanggap ko, sabi niya, sa 3 kondisyon, lahat ng materyales ay pag-aari ng Al Hassan Fund, walang company logos, frontline staff ang uunahin para sa scholarships, ipapublish quarterly ang audit data. Tumango ang lahat ng ulo. Umupo si Teresa sa back steps, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na nakarepлекta sa langit. Lumabas si Alma, may dalang 2 tasa ng mint tea. Program lead na ngayon, nakangiti siya. Congrats, tinapik ni Teresa ang tasa laban sa kanya. Congrats sa fund, bibilangin natin ang tunay na mahalaga. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Alma. Si Nick! Dahan-dahang uminom si Teresa. Siya ay nagsasalita. Tayo ay kumikilos. Nag-text siya sa kanyang ina. Tinanggap ko ang bagong trabaho. Magtatrabaho pa rin ako tuwing Sabado ng gabi para magbuhos ng tubig sa mga basong kailangang makita ang sarili nila sa loob nito. Sumagot ang kanyang ina,
Huwag mong hayaang nakawin ng sobrang pagkamagalang ang iyong hapunan. Pero alam mo na, ngumiti si Teresa at isinilid ang kanyang telepono sa bulsa. Magaan ang gabi, kasing lambot ng isang tablecloth. Puti pa rin, ngunit hindi na ang dating simpleng puti. Ngayon, mayroon na itong 3 tahimik na tahi, huminga, huminto, magsalita. 3 linggo ang lumipas, nagtipon ang unang batch ng mga scholar ng Alhasan Fund sa isang seminar room. 18 ang lumahok, mga server, housekeeper, kusinero at guwardya mula sa 4 na hotel. Nagbigay ng maikling panimula si Ambassador Grant, pagkatapos ay ibinigay ang entablado kay Teresa. Sa bawat mesa may malinaw na packet, parang menu, mga layunin, metrics, mga hakbang. Walang company logo. Sa huling pahina nakalimbag ng maliit ang isang tula ni Almutanabi. Hindi din dramatisan ni Teresa ang gabi ng kristal. Nagsimula siya sa tahimik na bagay, isulat ang isang pagkakataon na ang salitang just joking ay nagpaliit sa iyo. Sa loob ng 10 minuto, napuno ng dilaw na slips ang dingding. Binasa ni Alma na tumutulong bilang facilitator at inayos sa 3 kategorya: gatekeeping, tone policing, prove-it tests. Tumango ang mga ulo. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pangalan ang maliliit na sugat. Module 1, breathe, pause, speak. Inanyayahan ni Teresa ang lahat na ipatong ang kamay sa kanilang dibdib. Sabay nilang ininsayo ang paghinga. Pinatugtog niya ang 2 recording. Isa, don't be so sensitive. Isa pa, narinig ko ang sinabi mo. Aayusin ko ang asal na iyon. Umalingaw-ngaw ang banayad na bulungan. Hindi malakas, ngunit totoo. Module 2, gatekeeping and data. Ibinahagi ni Carson kung paano pinalitan ng bagong security protocol ang pakita ulit ng badge mo. Nang hindi nabasa ng scanner, susubukan ko ulit. Lumipat ang responsibilidad sa makina, hindi sa tao. Maliit na pagbabago, malaking epekto. Module 3, prove it tests. Ikinuwento ni Aisha ang isang pagkakataon na tinanong siya ng bisita. I-differentiate mo ang towel fabrics sa French. Ngumiti siya at sumagot. Ayon sa policy, hindi ako sumasagot sa quizzes habang nasa serbisyo, pero magdadala ako ng bagong tuwalya. Sabay na huminga ng maluwag ang buong silid, nagtaas ng kamay ang isang lalaki. Paano kung tawagin akong boy ng guest? Naiinis ako, pero natatakot, kailangan ko ang tip. Hindi nagbigay si Teresa ng clichés, ipinunto niya ang 3 bahagi na sistema. Step 1. Pangalanan ang sarili. Ako si James. Step 2, humingi sa manager ng table reassignment. Step 3, kung ulitin ng guest, paalisin sila. At laging i-document para hindi ka nag-iisa. Nagtaas ng kamay si Mario at kung baliwalain ng manager ang report, gamitin ang query system. At kung may retaliation, ako ang unang matatanggal. Banayad na tawa ang kumalat, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil alam nilang seryoso siya. Module 5, Poetry and Practice. Sa pagtatapos ng araw, binasa muli ni Teresa, hindi pinapababa ng kristal na baso ang taong may hawak nito. Pinapakita nito ang dignidad ng umiinom dito. Hindi bilang sigaw ng tagumpay, kundi paalala, ang wika ay dapat nagdudugtong ng tao sa dignidad, hindi sa kapangyarihan. Pagkatapos inanyayahan niya ang iba na magsalita sa sarili nilang wika, hindi Tagalog, Swahili, hindi nagbanggaan ang silid, lalo itong lumawak. Tahimik na pumasok si Marilu upang ipamahagi ang maliliit na travel grants. Naipon mula sa mga estudyante, inabot niya ang isa kay Aisha na niyakap ito ng may kumikislap na mga mata. Bumaling siya kay Teresa. Si Nick, may bagong segment na naman ngayong gabi. Umiling si Teresa. Hayaan mong ang quarterly numbers ang sumagot. Ngumiti si Marilu. Nagsumite ako ng op-ed. Apology is a skill. Inilahad ni Teresa ang kanyang kamay. Welcome to the work. Nag-video call si Teresa sa ospital. Nakangiti ang kanyang ina mula sa screen. May suot na scarf, maputla ngunit kumikislap ang mga mata. Sabi ng doktor, nagre-responde ako sa gamot.
Natawa at napaiyak si Teresa ng sabay. "Huwag mo akong paiyakin sa harap ng klase, ma'am." Kumindat ang ina. Ang pag-iyak ay wika rin. Bago magpaalam, nagtanong siya, "Naalala mo ba ang una mong Arabic lesson kay Yusef? Lagi mong napagpapalit ang KH at H." Natawa si Teresa. "Ngayon, ako na ang nagkokorekta sa iba." "Mabuti," sabi ng kanyang ina. "Ituwid mo, pero huwag mong hiyain. Yan ang tulay." Kinagabihan, ilang bisita ang pumasok sa Grand Hall. Walang kamera, walang press. Lumapit si Mario kay Teresa. "Tahimik na shift." "Maganda ang tahimik," sagot niya. 9:00, may lumapit sa counter. Walang reservation. Isang tahimik na mesa, pakiusap. Si Rinaldo Solaris. Mas maputi ang buhok, mas payat. Tumingin si Mario kay Teresa. Tumango siya. Corner table, walang espesyal na trato. Dinalhan niya ng tubig si Rinaldo. Tumayo ito at mahina sa Arabic nagsalita. "Patuloy pa akong natututo." Sumagot si Teresa sa Arabic din. "Kung gayon, gamitin mo ang mga salita para magtayo, hindi para mangibabaw." Walang kamera, walang pahayag, isang tango lang. Pag-alis niya, iniwan niya ang isang sobre sa front desk. Binuksan ito ni Mario. Kasya para sa 3 scholarship. Tahimik na sabi ni Teresa, lagyan ng label, anonymous donor. Sa parehong gabi, nawalan ng 2 pang sponsor, si Nick Harper, dahil sa pagtatangkang mag-film sa no record zones. Hindi nagdiwang si Teresa. Ipinost niya ang Q1 audit summary. Badge rechecks down 58%. Step 1 to 2 response time, 9 oras na lang, 0 retaliation cases, 24 staff awarded scholarships. Sa ibaba, "Nagkamali kami, narito ang ginawa namin." Pumasok si Teresa sa kanyang regular Saturday shift. Inabot siya ni Alma ng tray. "Still pouring water?" "Oo," ngumiti si Teresa. "Gusto kong nakikitang puno ang mga baso." Sa isang mesa, may batang lalaki na bumulong sa ina bago tumakbo kay Teresa. "Ikaw yung babaeng nagsabi ng tula. Nag-aaral na ako ng Arabic. Gusto mo bang marinig ang KHE sound ko?" Lumuhod si Teresa sa kanyang antas. Sinubukan niya, sumablay. Ngumiti siya. "Ibaba mo lang ng kaunti ang dila mo." Muli siyang sumubok na perfect. Kumikislap ang mga mata niya sa ilalim ng chandelier. "Salamat," bulong ng kanyang ina. Tumango si Teresa. Ang mga salita ay pag-aari ng lahat. Naglakad si Teresa sa hall, pinapakinis ang mga tablecloth. Hindi na niya dala sa kamay ang scholarship letter. Nasa bulsa na lang ito, isang papel na pulso. Tapos na ang tulay. Tumatakbo na ang proseso, bukas na ang mga scholarship. Naibigay ang mga paghingi ng tawad. Kung may magtatanong kung ano ang kanyang trabaho, sasabihin niya, "Nagbubuhos ako ng tubig para sa mga baso at mga salita para sa silid." At siya ay ngingiti, hihinga, hihinto, hihinga muli, magsasalita sa tamang oras. Pagkatapos ng kanyang shift, nanatili siyang nakatayo. Hindi mas maliwanag ang kinang ng kristal na baso, ngunit malinaw na itong sumasalamin. Hindi pinapababa ng baso ang may hawak nito. Pinapakita nito ang dignidad ng umiinom dito. Itinaas niya ang pitsel, nagbuhos ng tubig para sa bagong bisita, isang estranghero, isang bagong kuwento, isang bagong tulay. At sa malayo, lampas sa mga ilaw ng lungsod, isang tula ang tahimik na gumagalaw sa mga tore ng salamin. Matatag, tiyak, sapat. Yan ang kwento ni Teresa. Kung paanong ang isang waitress na minsang hinamak sa banquet hall ay naging simbolo ng dignidad, proseso at kapangyarihan ng mga salita. At ikaw, naranasan mo na bang maliitin dahil sa iyong lahi, trabaho o pinagmulan? Paano ka tumugon? Kung ikaw ay naantig ng kwentong ito, ibahagi, ipasa at suportahan upang mas maraming tinig ang marinig at mas maraming tulay ang maitayo.